Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Pag ang Diyos ay nasa buhay natin, hanggat meron kang pwedeng paglagyan, ang Diyos ay idadaloy niya ang kanyang langis sa ating buhay. Hanggat may nilalagyan, hindi titigil ang pagdaloy ng langis. Pero kapag puno na, doon tumitigil. Parang sa church po natin ngayon. Hanggat may mauupuan, hindi tayo titigil mag-invite. Amen po ba? Ilan pa yung mga upuan na dyan na walang nakaupo? Marami pa. So hanggat merong hindi nanunumbalik sa Diyos, mag-evangelize po tayo. Hanggat merong hindi naliligtas sa pamilya natin, hindi po tayo titigil sa pag-anyaya sa kanila. Hanggat may mga taong hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita, hindi tayo titigil sa pag-abot sa kanila. Sino po dito sa inyo ang nagnanais na magkaroon ng matinding pagkilos at pagbabago sa buhay mo? Sino dito ang naghahangad ka, Lord, sinasabi mo, Lord, I want a great move from you this year. Nais kong maranasan yung matinding pagkilos mo, matinding pagbabago sa buhay ko. Halimbawa, mula sa pagiging attender, ikaw ay maging involved sa church. Yung makita mo na ikaw ay katuwang na. Bakit? Kasi kailangan ng Diyos ng maraming katuwang sa kanyang kaharian. Yung tipo bang sabi nga, habang bata ka pa, habang may lakas ka pa, magagawa mong maglingkod sa Panginoon. Kapatid, kailan ka pa magde-decide na magpagamit sa Panginoon? Pag masakit na tuhod mo, pag halos hindi ka na makalakad. Kailan ka magpapagamit? Kung kailan nagkaroon ka ng sakit, saka mo sasabihin, Lord, gamitin mo na buhay ko. Mula sa pagiging member, ikaw ngayon ay nagiging tagapaglingkod, meron kang ministry, meron kang gampanin. Sabi nga, dumadako tayo sa mas matindi na paggawa sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, maganda kasi na pagpupunta po tayo dito sa church, meron po tayong gagawin. Hindi lang po tayo yung nagsisimba at umuuwi. Amen po ba? Huwag po kayong magagalit. Binabasa ko lang po, inaral ko lang po itong binigay na mensahe ni Pastor. Sabi niya, mas maganda na pagpupunta tayo dito sa church, ay hindi ka lang basta nakaupo. Kundi excited kang pumunta sa church kasi meron kang gagawin. Maganda na meron tayong gampanin. Alam niyo po kasi, ang paupo-upo kapatid, hindi po yan gampanin. Meron pa tayong mas higit na magagawa dyan. Sabi mo sa katabi mo, pakitakpik yung katabi mo, may magagawa ka pa na higit dyan. Mula sa tagapakinig, hindi lang natin basta naririnig ang salita ng Diyos, kundi ang bawat salita na ating napapakinggan, ito po ay ating naipamumuhay. Amen po ba? Di ba para bang every Sunday na lang, bless na bless ka sa Word of God. Sabi mo, Pastor, maraming salamat. Nakaka-bless sa salita ng Diyos. Ang tunay na nakaka-bless sa salita ng Diyos, nakapagbabago ng buhay. If you are saying you are blessed with the Word of God, that Word of God should happen in our lives. Yun ang tunay na blessing. Amen po ba? Ito pong si Propeta Eliseo, nagbigay po siya ng kakaibang utos sa isang babae na may kinakaharap na malubhang problema. Utang. To the point na ang kanyang mga anak na ang ipambabayad. Gusto ng babae, gusto ng Panginoon ang babaeng ito ay hindi manatili sa kanyang kalalagayan. Pero kailangan may gawin ng babae. The same thing with us. Gusto ng Lord alisin tayo sa ating kalalagayan. Gusto ng Lord ilagay tayo sa mas mataas na level ng ating pakikipagrelasyon. Mabago ang ating sitwasyon, pero kailangan may gawin din tayo. Inalok siya ng Diyos ng walang hanggang biyaya. Ngunit, may pinagawa sa kanya. Ang sabi, humanap ka ng lalagyan. Isang lalagyan lang bang hinanap? Hindi. Nagpunta sa mga kapitbahay. Lalagyan na malaki. Lalagyan na kung saan, sabi nga, marami. Bakit? Kasi nais ng Diyos na nalagyan ang buhay natin ng maraming pagpapala. So pansinin po natin, itong babaeng ito at ang kanyang anak ay nagtipon ng bawat sisidlan at ang lahat ng sisidlan na yon
ay pinuno ng Panginoon. Naniniwala ako na sa umagang ito, ang bawat buhay ngayon na nais ang pagpuno ng Diyos ay mararanasan ang pagpuno at kahit umaapaw pa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa kwento po ang nakita ng babae yung kanyang kalalagayan. But God sees beyond the situation of the woman. Iba ang nakikita ng Panginoon. Maging sa sitwasyon po natin ngayon, sa bawat isa sa atin, hindi lang po yung kinakaharap natin ang makita natin. Kundi ang makita natin ay yung pangitain ng Diyos para sa buhay natin. Ang makita natin, yung kailangan natin lawakan ang ating nakikita. So, the question that we have now is how to enlarge our vision. So for us to enlarge our vision, paano daw natin palalawakin ang ating nakikita? Number 1 is expand your capacity. When we say expand your capacity, ito dito po iiral yung pananampalataya. Yung pagkilala, pananampalataya, pagtitiwala natin sa Panginoon ay kailangan maging malawak. We should expand the capacity of our faith. Why? Because without faith, it is impossible to please God. Dapat makita po natin that our faith, sabi nga, the source of our faith is our God. God is the source of our supply. God is the source of every need, and that supply is immeasurable. Sabi nga, walang hangganan. Hanggat merong makukuha, sabi ni Eliseo, hanggat merong kayong makukuha, kunin ninyo. In Philippians 4:19, buhat sa kayamanang hindi nauubos. My God shall supply all our needs. Isang bata ang nagtanong sa kanyang tatay. Sabi niya, Tay, gaano ba kalaki ang barko? Ang sagot ng tatay, sabi ng tatay, mas malapit ka sa barko, mas nakikita mo ang kalakihan ng barko. Totoo nga naman, di ba? Yung akala mo sa malayo na maliit lang yung barko, pero pag lumapit ka na dyan sa barko na yan, nakikita mo yung kalakihan ng barko. Maging ganon din po tayo sa Panginoon. Mas malapit sa Diyos, mas nakikita natin, mas nahahayag ang kalakihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lumapit ka sa Diyos. Dahil sa paglapit natin sa Diyos, mas na ma-magnify the greatness, the bigness, di ba? Yung kalakihan, yung magagawa ng Diyos sa buhay po natin. At pag tayo po ay lalong lumalapit sa Panginoon, ang Diyos ang lumalaki, lumiliit ang problema natin. Lumiliit yung mga sitwasyon natin. Lumiliit yung mga takot natin. Lumiliit yung mga masasakit na ating mga nararanasan. Kaya ang sabi po, the size of your faith determines the size of your blessing. Gaano ba kalaki yung pananampalataya mo? Ganon din kalaki ang nakalaan na pagpapala ng Diyos sa'yo. Gaano kalaki yung pananampalataya mo? Gaano kalaki yung pagkilala mo sa Panginoon? Ganon din kalaki ang magagawang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. So narito po ang 4 na paraan upang mapalawak natin yung ating pananampalataya. To expand our capacity, our faith. Una po, this is just basic, but let me remind you, it may be basic, but ang problema nga, basic na nga, hindi pa natin magawa. Una, panalangin. Ang panalangin po ay susi sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Mga kapatid, hindi po tayo nananalangin pag may problema lang. Pananalangin ay araw-araw na parte ng buhay natin. Amen po ba? Ang pananalangin ay hindi lang sa tuwing tayo ay kakain. As you wake up in the morning, you pray. As you ride your car, you pray. As you walk towards your office, you can pray. Habang nagtatrabaho ka, we can pray. Bago ka matulog, we can pray. So, ibig sabihin sa pamagitan ng patuloy na pagkipag-usap natin sa Kanya, sa Diyos, lumalakas yung pagtitiwala natin sa Kanya. Bakit? Kasi mas lubos natin siyang nakikilala. Mas nakikita natin, naririnig natin na mismo ang Diyos nangungusap din sa atin. Sa ating paglapit sa Panginoon, dito po niya ipinapahayag ang Kanyang plano sa buhay natin.
At sa ating pagkipag-usap sa Kanya, mga kapatid, lalo po na-establish yung pagtitiwala natin sa Kanyang plano at sa Kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Lagi po natin tandaan na ang Diyos po tumutugon sa ating panalangin. Amen po ba? Maaari hindi sa paraan na inisip mo, pero mas higit na maganda ang paraan ng Diyos. Amen? So habang tayo daw po ay naglalaan ng panahon sa Lord, mas nahahayag ang Diyos sa buhay natin. And spending time with God is spending our time in prayer. Kung gusto mong lumawak ang pananampalataya mo, ilubog mo yung sarili mo sa panalangin. Pangalawa, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos, nagpapalakas po ng pananampalataya natin yan. Amen po ba? Dahil dito po natin nalalaman yung pangako ng Diyos, dito po natin natututunan yung dapat nating maging buhay ayon sa Kanyang kalooban. Lagi niyo pong naririnig sa akin, I always give emphasis on reading the Word of God. Lagi kong sinasabi, nakataka talaga ako, papaano ang isang Kristiyano na kaya mong mabuhay sa isang araw na walang salita ng Diyos? Don't you know that the Word of God is your weapon against the enemy? The Word of God is the promise that you can hold on for you to become victorious on that day. Kapag wala kang salita ng Diyos, huwag mong i-assume magiging victorious ka. Unless you have the Word of God wherein you can hold on your faith to, that's the time that you can experience victory in your life. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Buksan mo yung Biblia mo araw-araw. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Ano pa? Para mag-expand ang ating pananampalataya, pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba po ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamagitan po ng ating pagpupuri, napapalakas po yung ating pananampalataya. Bakit? As we worship God, naaalala po natin ang Kanyang kabutihan at katapatan. Ang pagpupuri sa Panginoon, kasama po dyan yung pagpapasalamat sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa bawat araw, nagpapasalamat tayo for the gift of life. Sino po kaya dito sa atin, yung pagising mo sa umaga, you really acknowledge that this life is a gift from God. Sabi ko nga, lagi nyo naririnig sa akin, sa tao na 2 beses nang halos mamatay, ay talagang ma-appreciate ang kagandahan ng buhay. Huwag mo nang hintayin na dumako ka sa halos mamatay ka para lang ikaw makapagpasalamat ka sa Panginoon. Amen po ba? Kahit wala kang sakit, kahit anong sitwasyon, maganda o hindi, magkaroon tayo ng pagsamba, pagpapasalamat. Dumako sa presence ng Panginoon. Why? As we go into the presence of God, dito po ipinapaalala sa atin ng Diyos, ng banal na Espiritu, ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. God is faithful, kapatid. Bakit? Nakita mo, nakatawid ka sa taong 2024, nasa taong 2025 ka na, palakpakan nga natin ang Panginoon. Ganyan katapat ang Diyos. Pang-apat, pakikisama sa mga mananampalataya. Ang pakikisama sa mga kapwa mananampalataya, ito po ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Nagbibigay po ng inspirasyon sa atin, ng suporta. Diba? Yung nakikita natin, tingnan mo, itong kapatid kong to, may pinagdadaanan pero nagpapatuloy pa rin. So, sabi nga, nai-encourage tayo. Lalo tayong lumalago sa spiritual natin pamumuhay. Sabi nga, naghahatakan tayo papunta sa Panginoon at hindi tayo hinahatak papalayo sa Panginoon. So, ibig sabihin sa pamamagitan po ng pananalangin, pagbabasa, pagsamba, at pagsama sa mga kapwa Christians, napapalawak po yung ating pananampalataya. At lalo pong lumalalim ang relasyon natin sa Panginoon. At pag ang isang Kristiyano ay lumalalim ang kanyang relasyon sa Panginoon, anuman ang dumating sa kanyang buhay, magagawa niyang magpatuloy. Pero pag wala ang mga bagay nito sa buhay po natin, hindi po tayo magiging matatag. Sabi mo, bakit nalang balagi akong bumibigay? Bakit nalang balagi kong naiisip ang umatras na lang, ang umayaw na lang? Dahil wala kang salita ng Diyos. Wala kang pananalangin. Wala kang pagsamba. Tingnan mo rin yung mga nakakasama mo. Kaya ang isang Kristiyano, mabilis mabuwal. Madalas umayaw. At hindi makita ang plano ng Diyos sa buhay niya. It is because
The problem is, where is your prayer life? Where is the Word of God in your life? Nagkakaroon ka pa talaga ng pagsamba sa Diyos? So pag sinabi natin expanding your capacity, nagagawa po daw natin, tingnan ang sitwasyon natin hanggang solusyon. Hindi mo lang nakikita yung sitwasyon mo dito. Hindi lang yung pagsubok natin, kundi nakikita natin hanggang katagumpayan. Nagpapatuloy ka hanggang doon sa may solusyon, hanggang doon sa pinakadulo, hanggang doon sa nasasabi mo, yes, it is true, the Word of God is saying that I am victorious, I am more than a conqueror. Ang problema, hindi natin marating yung pagiging victorious, hindi natin marating yung pagiging more than a conqueror kasi sa kalagitnaan sumusuko. Bakit sumuko? Walang salita ng Diyos. Walang pananalangin. Walang pagsamba. Walang makikipag-fellowship sa kapwa Kristyano. Mga kapatid, para sa estudyante, nag-aaral lang, pero pagdating ng exam, ayaw nang pumasok, o ba't absent ka? Ayoko mag-exam. Pwede ba yun? Mga graduate ba yun? Pero para sa atin din mga Kristyano, lakad ka lang, sige lakad lang, Kristyano, umaaten. Hindi pa pwede na pag may dumating na pagsubok, ayaw mo yan. Kailangan harapin mo yung exam na yan. Kailangan ipasa mo yung exam na yan. Amen po ba? Yung di mo bang may pangangailangan tayo? Hindi tayo iiyak lang, hindi lang tayo hanggang sa pangangailangan, kundi magpapatuloy ka hanggang sa makita natin yung provision ng Lord sa buhay natin. Hanggang provision. Hindi lang hanggang sa may karamdaman, kundi nagpapatuloy ka hanggang sa marating mo yung kagalingan sa buhay mo. Hindi lang sa hanggang ikaw ay nasaktan, kapatid, kundi hanggang doon sa ikaw ay makapagpatawad. Dapat ganun daw tayo bilang isang Kristyano. Hanggang sa muling may saayos ang relasyon. Parang ganito po. Sino po dito ang nasaktan na? Sa palagay ko, lahat tayo. Diba? At nung nasaktan ka, na sinabi mo, ayoko na. Diba? Ang sakit, ang hirap. Pero sabi nga, ang isang Kristyano na may paglawak ng kanyang pananampalataya, hindi lang siya doon sa sakit na kanyang nararanasan o nararamdaman, kundi nagagawa niyang magpatuloy hanggang sa makapagpatawad siya. Yung ganito sabi niya, hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatawad. Diba? Hindi ako titigil hanggat hindi na isasaayos yung puso ko na maging tama. Bakit humihinto? Bakit umaayaw? Hindi ka kasi expandable. Bakit ka hindi expandable? Wala kang prayer life. Wala kang Word of God. Sige, tanong mo sa katabi mo, nagbasa ka ba ng Bible kanina? Ang hitian mo na lang, nagpray ka ba? Diba? Kanina nagkaroon ka ba talaga ng pagpupuri sa Panginoon? Sino bang mga nakakasama mo? Maaaring masabi mo, Lord, ang hirap. Lord, ang sakit. Pero matapos mo sabihin, Lord, ang hirap, Lord, ang sakit, pero Lord, tuloy pa rin ako. Meron ba? Dapat gano'n ang bawat isa sa atin, pwede ba natin palakpakan ng Lord? Yung di mo ba, to the point na, Lord, sige po, anong gusto mong gawin? Kupa, doon sa tao nakasakit sa akin. Ang sabi ng Lord sa'yo, i-bless mo siya. Ha? Nasaktan ako, i-bless ko pa. Alam niyo ang kapatid, ang tunay na kalayaan sa masakit na kalooban ay yung magawa mong pagpalain yung taong nakasakit sa'yo. Yung kaya mo na ipag-pray, Lord, kahit masakit, kahit ano pang ginawa niya sa akin dahil sinabi mo, pinagpapala ko siya. Pero bakit hindi magawa? Dahil walang Word of God, walang prayer life, walang pagsamba sa Diyos. Sabi nga ni Pastor ng prayer meeting, hindi tayo ang dapat natatakot sa kaaway. Amen? Ulitin ko, hindi tayo dapat ang natatakot sa kaaway. Dapat ang kaaway ang nagagawang matakot sa atin. Dapat lang naman matakot ang kaaway sa atin. Why? We have Jesus in our lives. Bakit naiisahan tayo ng kaaway? Kasi nga,
Pag tayo po ay dumadating na sa mabigat na sitwasyon, sinusubok na ang ating pananampalataya, yung pananampalataya natin parang biglang nawawala. Biglang humihina. Ganito dapat natin gawin. Bagamat may pinagdadaanan, sabi nga, tuloy kang maglingkod, di ba? Tuloy kang gumawa, tuloy kang mag-share, tuloy kang mag-anyaya, tuloy kang magpuri. At pag nakita ng kaaway na hindi ka niya kayang takutin, siya pa ang matatakot sa iyo. Bakit? Pambihira. Habang tinitira ko ng matitinding problema tong anak ng Diyos na to, habang binibigyan ko ng mga taong nananakit sa kanya, lalo pang nagpapatuloy, lalo pang naglilingkod, lalo pang nagpupuri sa Panginoon, lalo pang nagbibigay. Ano sabi ng kaaway? Makaalis na nga sa buhay na to. Alisan ko na nga yan. Bakit? Dahil alam niyang hindi kanya kayang takutin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yung thinking natin, habang ina-attack ako ng kaaway, habang nagkakaroon ng hindi magandang sitwasyon, lalo kong gagawa sa Panginoon. At yaan ang paraan para ang kaaway ay lumayo sa atin. So nagagawa natin na expand ang ating pananampalataya. Expand our faith at doon natin magagawa na ang Diyos ay kikilos sa buhay natin. Pangalawa, how to enlarge our vision. Extend your care. Tender care. Yan. Extend your care. When it comes to blessing, mga kapatid, hindi lang tayo ang nais pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay pagpalain ng Panginoon. Ano po ang sabi sa Matthew 22 verse 39? At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, hindi lang po pala iniisip natin ang ating mga sarili, hindi lang pala pagmamahal sa ating sarili, but it's time to love others the way we love ourselves. Pakisabi nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yung magawa natin mahalin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sino po dito ang sinaktan mo sarili mo? Sino dito ang siniraan mo yung sarili mo? Sa palagay ko naman ay wala. Diba? Yung tipo bang humarap ka sa salamin o may kinausap ka na kaibigan mo, alam mo ba kilala pa si Pia? Diba ako, kausap ko ate ko. Alam mo ate, si Pia, pangit na ugali niyan eh. Pero ang pinag-uusapan ko, sarili ko, walang gagawa nun. Kaya sabi, paano natin binibigyan ng pagpapahalaga sa sarili natin? Ganon din natin bibigyan ng pagpapahalaga ang ibang tao. Alam niyo po ba yung kabayo na may tapaoho? Alam niyo po ba yung tapaoho? Yan, may cover. Yan, may cover. Bakit yan may cover? Para wala siyang makitang iba. Tama po ba? Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano ang may tapaoho. Ang tanging nakikita, yung sarili. Nakakalimutan tingnan yung ibang tao. O sige, simulan mo ngayon, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sa katabi mo, sige, usapin mo, mahalaga ka sa akin. Simulan natin dito. Diba? So, anong dapat natin gawin? Ang sabi nga, ang tamang pakikitungo sa kapwa ay isang mahalagang prinsipyo na nagpapalalim ng ating relasyon sa iba at nagpapatibay ng maayos na samahan. Paano natin gagawin to? Una, magmahal. Ang pagmamahal po sa kapwa hindi lamang tungkol sa damdamin, kundi ito po ay tungkol sa pagkilos, nagpapakita, nagmamalasakit, at nagbibigay, o sabi nga, there is an act of being good. Yung kilos po natin, nagpapakita ng pagmamahal, na nagbibigay tayo, nagmamahal tayo, nang hindi naghihintay ng kapalit. Ganyan daw po tayo dapat magmahal. Hindi po yung mamahalin kita kasi meron akong inihintay na kapalit o kaya naman mamahalin kita kasi mahal mo ko. Kundi mamahalin kita kasi alam kong mahal ka ng Panginoon. Kaya wala ka man ibalik sa akin, walang problema sa akin yun dahil ginagawa kong magmahal dahil mahal ako ng Panginoon at mahal kita. Amen po ba? So sabi nga, ang pagmamahal natin sa kapwa ay tulad ng pagmamahal natin sa sarili. Kung paano natin pinapahalaga ng sarili natin, ganun din pagpapahalaga natin sa kapwa.
we think of what is good towards others. Nangangahulugan, mga kapatid, ang pag-ibig, katumbas po niyan, ang pagpapatawad. Amen po ba? Pagiging maunawain, pagtulong sa iba ng walang hinihintay na kapalit. Pastora, hanggang kailan magpapatawad? Hanggat merong patatawarin, kaya may salitang pagpapatawad. Amen po ba? Hanggat merong tao patatawarin, magpapatawad tayo. Yan ang sagot sa tanong mo, hanggang kailan magpapatawad. Pagtulong po natin sa pangangailangan ng iba. Pagiging mabait, hindi lang sa mabait. Pagiging mabait, kahit sa mga hindi mabait. Amen po ba? Anong pinagkaiba natin sa iba kung mabait ka lang sa mabait? What makes us different is we remain good and choose to do good even people do bad things to us. Bakit? Yaan ang salita ng Diyos. Love your enemies. So, sabi nga, sa bawat isa po sa atin, maaring may mga tao tayong nakakasalamuhan na kung saan ay nagkakaroon tayo ng sumasama yung loob natin. Pero alam niyo ba, kaya naman yung tao na yan, nagawa sa'yo yan, hindi naman yan dahil sa'yo. Kundi may pinagmulan, kaya siya nagkaganyan. Kaya nga, merong tinatawag na pang-unawa. Inuunawa natin siya dahil sa anuman ang naging nakaraan niya. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yon? Pangalawa, magpahalaga. Valuing people. We value people. So, ang pagpapahalaga sa kapwa ay nangangahulugan ng paggalang at pagkilala sa kanilang halaga bilang isang tao. So, paano daw po natin ito pinapakita ang pagpapahalaga sa tao? Sa pamagitan ng pakikinig ng may pag-unawa. When we listen to people, we respect them. Naranasan niyo na po ba? Na nagsasalita ka, pero oo nang oo sa'yo, tapos hindi naman naintindihan yung sinasabi mo? Anong pakiramdam natin? We feel disrespected. So kaya nga, kung gusto po natin na magbigay ng pagpapahalaga sa iba, kailangan matuto tayong makinig sa mga sinasabi nila. Paggalang sa opinyon ng iba. Pagpapakita ng pasasalamat. Sige nga, simulan mo sa katabi mo, pasalamatan mo siya kasi katabi mo siya ngayon. Kasi kung wala kang katabi ngayon, sinong kakausapin mo? Diba? Sabi mo, salamat, nandito ka. Sabi mo sa kanya, I appreciate you. Ayan, di ba, sa mga mag-aasawa. Sabi nung asawa, I appreciate you. Hindi humihiting sa asawa. Kung katabi mo, asawa mo, anak mo, kapamilya mo, sabi mo sa kanya, I appreciate you. O, sabi mo, I value you. Pinapahalagahan kita. Amen? Yan minsan ang nagiging kulang sa atin. So, kapag pinapahalagan natin iba, mas nagiging maayos ang ating relasyon. Mas nagkakaroon tayo ng tiwala sa isa't isa. Ang nakakalungkot po kasi, sa dami ng ginawa sa'yo, isang pagkakamali, burado ang lahat ng magagandang ginawa. Pakitapik yung katabi mo, sabi mo, magbago ka na. Diba? Balikan mo yung mga magagandang ginawa sa'yo. Balikan mo yung mga magagandang, mabubuting ginawa sa'yo. Sa palagay ko, mas marami pa rin yan. Kesa sa isang naging pagkakamali. Halimbawa, magpasalamat sa mga taong tumutulong sa'yo. Magpasalamat sa mga taong nakikinig sa'yo. Magpasalamat sa mga taong sabi nga hindi humuhusga sa'yo. Patuloy kang inuunawa. May mga ganyang tao ba sa buhay natin? Simulan natin silang pasalamatan. Pangatlo, how are we going to extend our care? Yung pagkakaroon ng paniniwala. Ang paniniwala sa kapwa, ito po ay nagbibigay ng tiwala. When we say that we believe in them, when we say na sinasabi natin, sige, kaya mo yan. Alam niyo po ba,
nagagawa po natin, bigyan sila ng kumpiyansa na ilalabas yung kanilang kakayahan. So let us continue to believe in people. Let us continue to give them a chance na masabi natin, yes, naniniwala ako, kaya mo pa rin magbago. Naniniwala ako na kaya mo pa rin isaayos ang mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin. Ibig sabihin, if God is continuously giving me chance, sino ako para hindi magbigay ng pagkakataon sa ibang tao? Amen po ba? Maraming sabi mo sa akin, Pastor, hindi mo lang alam, ilang beses na akong na-offend yan, ilang beses na paulit-ulit na may ginawa sa akin yan, ibabalik ko sa iyo ang tanong, bakit ikaw, ilang beses ka na bang hindi nagpaulit-ulit din sa Panginoon? At ikaw humihinto ka na magbigay ng pagkakataon sa ibang tao, samantalang patuloy tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Amen po ba? Ibig sabihin ito, dapat hindi natin husgahan ng iba. Bagkus, bigyan sila ng pagkakataong patunayan ng kanilang sarili, lalong-lalo na pag sila ay anak ng Diyos. May pagkilos ang Diyos sa buhay niyan. Kayang baguhin ng Diyos yan. Hindi ikaw makakapagpabago dyan. Ang Panginoon, kaya tayo ang gagawin natin as we continue to extend our care for people. Maniwala ka, kayang baguhin ng Diyos yan. Ang paniniwala po sa iba ay nagbibigay din po ng lakas ng loob yan sa kanila. Kaya nga, imbis na ang lagi nating tingnan ay pagkakamali ng iba, ang tingnan natin yung magagawa ng Diyos sa buhay ng tao na yan. At mabibigyan po natin sila ng pagkakataon. Halimbawa sa ating mga magulang, may mga pagkakataon, mga anak natin, na fail tayo. O sabihin natin, ibang tao, let us continue to give them chance, let us continue to support them, give them opportunities, diba? Magkaroon pa rin tayo ng pagtitiwala na meron pa rin kabutihan na lalabas sa kanila. Bakit? Dahil merong Diyos na kayang kumilos sa buhay nila. Kapatid, huwag mong alisin ang tiwala mo. Unang-una sa Diyos na makagagawa sa buhay ng tao na yan. Patuloy pa rin pagkatiwalaan ang mga tao sa buhay po natin. Ang tamang pakikitungo po sa kapwa ay nasusukat sa kung paano natin na ipapakita ang ating pagmamahal, ang ating pagpapahalaga at ang ating paniniwala. Kaya daw po pag isinabuhay natin ang tatlong prinsipyo na ito, mas magkakaroon po tayo ng pagkakaisa, ng respeto at pagmamalasakit sa ating kapwa. There are 3 cares in life. Okay? Ano daw po ito? We care for yourself, you care for yourself, we care for others, and we care for God. At paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng pagmamahal, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagpapahalaga, at sa pamamagitan ng paniniwala. Let us continue to love ourselves, to value ourselves, and to believe in ourselves. Let us continue to love and value, believe in other people. And let us continue to love God, to value God, and believe in God. Kaya nga mga kapatid, ang ating relasyon sa tao ay lagi magsisimula sa relasyon natin sa Diyos. Pag maayos ang relasyon mo sa Diyos, magagawa mo isaayos ang relasyon mo sa tao. Amen po ba? So again, how to enlarge our vision? Expand your capacity, extend your care, and number 3, elevate your conditions. So sabi nga, nasaan man tayo ngayon, wherever you are right now, elevate your condition. Ibig sabihin, umangat ka dyan sa kalalagayan mo. Pwede rin umalis ka dyan sa kalalagayan mo at pumunta sa mas magandang kalalagayan. Ano po ang sabi sa Isaiah 43:18-19? Ito po ang sabi. Ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at wag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang sabi po sa bawat isa sa atin, look, God is doing something new in our lives. Why? Because our God is a God of new things. Amen po ba? Sa mga naniniwala, pwede po ba magsabi ng amen?
Yes, your God is a God of new things. Ang sabi ng Lord sa bawat isa sa atin ngayon, I'm doing a new thing. Meron akong ginagawang bago ngayon sa buhay mo. Hindi mo ba nakikita? At ano po ang sabi sa Mark 9:23? Everything is possible for him who believes. Ang sino man daw pong naniniwala, lahat sa kanya ay posible. This 2025, sa buhay po natin yon, God is moving you to the next level. Merong pinagdadaan ang Diyos sa atin na mas matinding bagay. Greater things in our lives. At lagi ko na sinasabi, if God is bringing you into something great in your life, there would also come great trials. That's why you need to overcome those great trials for you to be able to go to those great things. Huwag kang kumasa ng mga matitinding bagay sa buhay mo na wala kang pagdadaanan. Bakit? Kasi kailangan muna makita ng Diyos ang tatag ng pananampalataya mo.